Layuning palakasin ang lokal na industriya ng serbisyo at mapatatag ang kabuhayan ng mga magsasaka. Nagsagawa ang PhilMec at Food and Agriculture Organization of the United Nations o FAO ng 5 araw na pagsasanay ukol sa agribusiness development at agricultural machinery troubleshooting, repair and maintenance sa PhilMec main office sa City of Muñoz, Nueva Ecija noong November 24 to 28. Bagamat nakatuon ang proyekto sa pagpapahusay ng kaalaman sa operasyon at pagmamantini ng makinaryang pangsakahan, itinutulak din ito ang pagbuo ng mga lokal na negosyong nakabatay sa serbisyo. Sa ilalim ng Sustainable Agricultural Mechanization, Agribusiness Development along the Value Chain through Farmers Field School, binibigyan ng pagkakataon ng mga kalahok na paghusayin hindi lamang ang teknikal na kasanayan, kundi pati na ang mga pagninegosyo sa larangan ng farm machinery services. Sa mentoring section tungkol sa agribusiness development, 35 kalahok mula sa Nueva Ecija at Isabela, kabilang ang farmer operators, LGU representatives at machinery service providers, ang tinuruan kung paano bumuo ng isang modelo ng negosyo at kung paano gawing mapagkukunan ng kita ang pagbibigay serbisyo gamit ang makinarya. Samantala, mas pinatibay pa ang kapasidad ng 26 na kalahok sa pamamagitan ng praktikal na pagkasanay sa pagkukumpuni at pagmi-maintain ng water-cooled at air-cooled diesel engines. Pati gasoline engines, layunin nitong matulungan silang maging handa sa anumang aberya sa bukid at mabawasan ang pag-aasa sa external technicians. Ayon kay PhilMec Director 3 Joel V. Datur, malaking hakbang ang ganitong pagkasanay para sa pagbuo ng isang self-reliant na komunidad. Binanggit niyang sa pamagitan ng dagdag na kaalaman, mas nagiging epesyente at mas makatitipid ang mga magsasaka sa pag-aalaga ng kanilang makinarya. Isang mahalagang aspeto sa pagpapatuloy ng operasyon lalo na sa panahon ng mataas na gastusin sa agrikultura. Sa kabuuan, nakikita ng PhilMec at FAO na ang pagtataguyod ng mga technically skilled at business-oriented na lokal na service providers ang magiging susi sa pangmatagalang paggamit at pagpapanatili ng mga makinarya. Umaasa rin silang magsisilbi itong tulay upang mapalago ang kabuhayan at mapalakas ang economic empowerment ng mga rural communities. Upang mas mapatatag ang papel ng lokal na pamahalaan sa pagtatanggol ng karapatan ng mamimili, nagsanib puwersa ang Department of Trade and Industry, DTI, Consumer Protection Division at ang pamahalang lokal ng Palayan City sa isang malawakang Consumer Protection Awareness Drive kamakailan. Sa halip na itoon lamang sa karaniwang kampanya para sa mamimili, binigyang diin ng aktibidad ang pagpapalakas ng kakayahan ng mga opisyal ng barangay, leader ng 4Ps, atendero sa pamilihan at mga pinuno ng iba't ibang departamento ng LGU bilang unang tagapagtanggol ng mga mamamayan laban sa abusadong kalakaran sa merkado. Bilang pagpapatuloy ng advokasya ng Consumer Welfare Month, itinampok sa programa ang kahalagahan ng mga lokal na leader bilang frontline partners sa paglalatag ng makatarungang kalakalan. Layunin nitong bigyan sila ng mas malinaw na pag-unawa sa mga karapatan at obligasyon ng mga mamimili, pati na ang iba't ibang mekanismong maaaring lapitan kapag may reklamo o paglabag. Isa sa mga sentrong punto ng aktibidad ang pagpapalawak ng kaalaman tungkol sa tungkulin ng Local Price Coordinating Council o LPCC ng Palayan City. Higit pa sa pangkaraniwang price monitoring, ipiniliwanag kung paano nagsisilbing bantay ang konseho laban sa hindi makatarungang pagtaas ng presyo, pandaraya at iba pang mapagsamantalang gawain sa merkado. Sa aktibong pakikipag-ugnayan ng LPCC sa komunidad, layunin nitong tiyakin ang katatagan ng presyo at isang ekonomiyang patas at makatao para sa lahat. Sa kabuuan, hindi lamang consumer awareness ang naging focus ng programa kundi ang paghubog ng mas matatag na lokal na pamahalaan na may sapat na kakayahan at kaalaman upang maging sandigan ng mga mamimili at tagapagpanatili ng maayos at makatarungang kalakalan sa Palayan City.
Idinaos ang yearly activities ng SM City Cabanatuan kung saan isa dito ang Grand Magical Christmas Parade na ginanap sa upper ground floor noong November 29, Sabado. Dinayo ito ng mga Nueva Ecijanos at mallgoers mula pa sa iba't ibang lalawigan sa Central Luzon. Sinabi ni Pearl Salangsang, Regional Operations Manager at SM Supermalls, na ang Grand Magical Christmas Parade ay idinaraos lamang sa selected supermalls para magbigay ng saya sa mga mallgoers kung saan nasa mahigit 80 Christmas characters ang nakita tulad ng Santa Claus, Elf at mga fairy tale royalty. Dahil dito, ani sa langsang na ibabalik ang kabataan at nagbibigay ng kasiyahan sa mga manunood na nais nilang mag-enjoy at maramdaman ng mallgoers ang spirit of Christmas sa SM. Nagpahayag din ng pasasalamat ang pamunuan ng mall sa media dahil sa ibinigay na suporta sa nasabing aktibidad upang mabatid ng publiko ang paglulunsad nito na naging matagumpay naman dahil sa pagdagsa ng manunood. Sa katunayan, nabatid na halos hindi mahulog ang karayom ang venue kung saan idinaos ang aktibidad. Maging ang itaas na palapag ng mall ay puno rin ng mga manunood, habang ang parking space ay naging akopado lahat sa dami ng dumagsa sa araw na iyon. Magical Christmas Parade is a yearly activity ng SM Supermalls, which is being held on select SM Supermalls para magbigay ng kasiyahan sa mga mall goers natin. Kung mapapansin ninyo, no, there are more than 80 Christmas characters ang pinresent namin today. Meron tayong Santa Claus, we have elves, and also mga fairy tale royalty. Talagang it brings back yung kabataan natin, di ba? Ako kanina while I was watching, hindi mawala yung smile ko when I was watching the parade. We really want to ensure that the mall goers will enjoy the spirit of Christmas, maramdaman nila sa SM. Kami po ay nagpapasalamat sa support ng media as well as marketing ng SM for making sure that this is being known by all the Nueva Ecijanos kasi pinrepare talaga namin ito pagdating sa digital campaign as well as sa local media, lalong-lalo na kayo sa support ninyo. Because we want to make sure that all Nueva Ecijanos are aware at makapunta sila dito. Nakita natin, no? Ang dami talaga nag-prepare. Even before 2 o'clock, halos 1 o'clock pa lang puno na yung atrium natin for this. Yung question ninyo, if may susunod pa, actually ma'am, meron pa tayong 5 o'clock, second batch ng ating Grand Magical Christmas Parade. So yung mga malapit lang dito at may time pa, please visit SM City Cabanatuan para makahabol pa kayo because there is a second batch. And I promise everyone talagang mag-enjoy yung mga kids at mga kids at heart.